Everyone, sinong wala pa? Si Kai. Ayan. Tinignan mo na si Ella. So, ang topic ko is the 7 trumpets of Revelation 8. Okay. First slides, pakibasa, Sister Lizelle Canoy. Revelation 8 verse 1, and when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Okay. So, we're talking about silence in heaven, ano? So, ito. Second. Okay, silence in heaven. So, before babasahin ni Sister Angela ang second slides, gusto ko lang i-explain yung dito. So, yung silence of heaven, ito yung sinasabing yung katahimikan sa langit sa loob ng half hour. Ito yung tanda ng yung matinding paggalang at pagkamangha sa presensya ng hukom. Tapos, hukom sa buong lupa. So, ito, inihanda pa lang yung pagkakataon kung paano ang mga makalupang silid o yung hukuman ay humihiling sa katahimikan kapag ang hukom ang namumuno. So, gayon din yung makalangit na silid ng hukuman. So, sinasabi dyan na, wait lang. So, yung kalahating oras na sinasabi dyan ay yung tulad ng, yung kinakailangan ng katahimikan, we're talking about judgment, na sinasabi na manahimik kayo sa harap ng Panginoong Diyos sapagkat malapit na ang araw ng Panginoon. Mababasa yan sa Sophonias 1:7. So, ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Magpakatahimik kayo sa harapan niya. So, yun yung notes. So, pakibasa po, silence in heaven. Angela daw. Angela. Basahin mo dyan. The silence in heaven for the space of Angela. Okay, so take note, silence in heaven. Ito na yung sinabi ko kanina. Alright. So next slides, Revelation 8 verse 2, and I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. So ito na yung pagkakataon na nakita ni John, yung 7 anghel na binigay ang 7 trompeta. So ang ang serye na ito, yung pangitain na kilala rito, yung umaabot hanggang sa katapusan ng chapter chapter 11, at yung kapansin-pansin na ekstruktura na tulad ng mga pangitain ng mga selyo, tatak. Yung parehong serye ay may 2 karagdagang pangitain patungo sa dulo. Hanggang sa ika-6 na tatak, ang mga pangitain ng 144,000 at ng dakilang karamihan, or the great multitude. Habang pagkatapos ng ika-6 na trompeta, may mga pangitain na naman ng maliit na aklat ng 7 kulog. So parang na din tayo doon, nag-proceed na din tayo sa next chapter. So ito yung nasa Revelation 10 pala to nababasa, at yung mga pangitain na ito ay pinapasok at nagbibigay ng mga malalalim na pananaw sa buhay ng simbahan ng Panginoon. Ito yung naiiba sa mga pangunahing pangitain na naglalarawan ng mga malawak na aspeto. So parang wala pa tayo sa first angel, pero parang pinasok na dito yung parang na yung naiiba na pangunahing pangitain na naglalarawan ng mas malawak na aspeto sa kasaysayan ng mundo at ng simbahan. So yung pangunahing pangitain ay naglalarawan ng mga, ito na, the 7 angels and the 7 trumpets. So angel, sabi dito, I saw the 7 angels who stand before God. In Revelation 8 verse 2, elsewhere, these are called the 7 Spirit. In Revelation 1, 4, 5, and 5 verse 6. So remember, there are 7 churches addressed by the Revelation 1 verse 4. Each spirit or angel, take note, is a representation of the Holy Spirit's personal work through prophets in each of the 7 churches. So delivering
to the God-breathed testimony. Yun. So, ito na yung nakita ni John. So, ito yung lagi nating tandaan na ang bawat angels nagre-represent ng personal work ng Holy Spirit. So, next. Chapter 7, 8. Wala, hindi nakita. Okay, ako na lang magbabasa. So, trumpet. Ang 7 trumpet were given in Revelation 8 verse 2. Each angel received a trumpet. This trumpet are not sound until the silence end. When sounded, the trumpets will represent the preaching of the gospel of Christ in troubled times. So take note, ang trumpet preaching means represent preaching of the gospel of Christ. Note that these angels and their trumpets are not malicious as some mistakenly interpret them to be. A woe occurs at the time a trumpet sounds, but the trumpet does not cause the woe. Ito yung pagtunog ng trumpeta ay kumakatawan sa preaching the gospel of Christ, which is, pansinin nating maigi na ang anghel na ito ay sa kanilang mga trumpeta ay hindi malicious. Ito'y gaya ng maling or gaya ng mga maling pagkahulugan ng ilan sa kanila. So ito yung pagtunog ng trumpeta, ang isang kapighatian o mga pangyayari na nangyari ay nangyayari sa oras na pagtunog nito. Ngunit ang trumpeta ay hindi pa nagdudulot ng what mean ng woe. Alright. So next, Brother Jom, pakibasa. Okay, Revelation 8 verse 3. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer. And there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all things upon the golden altar which was before the throne. Okay. Dito sa bawat anghel ng Revelation ay sumasagisag ng iba't ibang ahensya, personal, natural o supernatural na nagsisilbi sa layunin ng Diyos. So ito yung altar, alright, na binanggit sa Revelation 6 verse 2 ay kaugnay ng altar ng handog na susunugin mula sa lumang tipan, samantalang ang altar ng insenso ay tinutukoy din yung nasa banal na lugar at ginagamit sa pagsusunog ng insenso habang nagdadasal ang mga tao. So ito yung gintong pang-igib na hawak ng anghel na sumasagisag sa sisidlan ng insenso na may gintong katangian na tumutugma sa iba-ibang elemento ng apokalipsis. So, ang pagsasama-sama ng mga panalangin ng mga tao at mga usok ng insenso na umaakyat at nagpapakita ng koneksyon sa Diyos at sa kahilingan ng tao. So, ito yung nagre-represent yung altar. So, next, ako na lang magbabasa sa verse 4. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. So, ito na yung ibig sabihin ng kapag tayo, bayan ng Diyos, ay nananalangin sa Kanya, ito yung nagre-represent na dinidinig ng Panginoon yung ating panalangin. So, pakibasa, Sister Lizelle, what mean altar? Altar. Another angel came and stood by the altar. In chapter 7, we saw that the altar symbolized the grace of God in giving up His only begotten Son to become sacrifice for our sins. He was the Lamb of God who takes away the sins of the world. Okay, so alam na natin na yung altar ay meron siyang, ito yung nagsisimbolo ng biyaya ng Diyos, ay nagbibigay sa Kanya, sa pamamagitan ng kaisa-isang anak ng Diyos, ay tayo ay iniligtas at diniringgin din ng ating mga panalangin at siya ang taga-alis ng ating mga kasalanan. So, anong ibig sabihin ng incense? Sister Kai? Incense. The angel was given much incense, which he in turn gave to the prayers that were on the altar. And the smoke of the incense went up before God out of the angel's hand, carrying with it the prayers of the saints. Revelation 8 verse 4. This beautiful scene symbolizes the grace of God in providing two intercessors,
Okay, so, Romans 8. okay, thank you. So, ito yung insenso na binigay sa anghel na siya namang ibinigay sa mga panalangin na nasa altar. Ito yung usok ng insenso na bawat panalangin ng mga banal ay dinidinig ng Panginoon. So, umaakyat ito sa harapan ng Diyos mula sa kamay ng mga anghel at dala nito yung mga panalangin ng mga banal. Ano? So, tayo, habang nandito sa mundo, kinakailangan talagang madinig ng Panginoon yung ating mga panalangin. So, ano bang dapat nating gawin? We're talking about kailangan nating maging banal, ano? Pero, anyway, kahit naman na tayo, ano, nagsisikap talaga na maging katulad ng ating Panginoon, ito rin yung nagsisimbolo na kapag ipinagkaloob na natin sa Panginoon yung ating buong pagsisikap, diringgin talaga tayo ng Panginoon. Tsaka nagsisimbolo din dito yung biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin, sa bawat mga taong lumalapit sa Kanya dahil meron tayong Panginoon na siyang ating High Priest and also the Holy Spirit which dwells upon us and help us to pray. Ano? Pinapaalalahanan niya tayo sa dapat nating ipanalangin. So next chapter, next verse, pakibasa Sister Rochelle. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar, and cast it into the earth, and there were voices, and thunderings, and lightnings, and an earthquake. Okay, ito na. So, parang teleserye lang to, no? Kinukuha ng anghel yung yung pang-igib na kung saan pinupuno ito ng apoy, which is apoy na nagmumula sa altar na inihulog sa lupa, na sumasagisag ito ng pagbaba ng banal na paghatol, no, bilang tugon sa mga panalangin ng mga banal. So, ito yung aksyon na kailangan nating malaman, na ito yung kapareho ng pagwiwisik ni Moses ng abo mula sa pugon patungo sa langit. So, ito yung bumagsak sa lupa bilang tanda ng nalalapit na salot. Ano? Ang mainit na abo ay kumakatawan sa paparating na mga paghatol. Ito na, parang dito pa lang nagsisimula. Katulad ng pangitain sa Ezekiel na kung saan ang mga uling ng apoy ay ipinapangalat sa isang nalalapit na lungsod na nagpapahiwatig na ang paghatol ng Panginoon ay malapit na. Ayan, so we're talking about cast into the earth. So that is upon the land of Judea, intimating the judgments and desolations which were now coming upon it, and which appear to the farther upon the sounding of the seventh trumpet. Ito na din, sinasabi dito na yung lupain ng Judea ay pagpapakilala sa kahatulan ng paninira na ngayon. At yung pagtunog pa lang ng trumpet na ito ay dumarating na ang salot, kung saan lumilitaw ito sa pagkabukas ng pagtunog ng 7 trompeta. So, coming pa tayo sa first trumpet, So, there were voices, merong boses. All this seemed to point out the confusion, commotions, distress, and miseries which were coming upon these people in the wars which were at hand. So, ayan na. Paparating na tayo. So, next, pakibasa. And the 7 angels which had the 7 trumpets prepared themselves to sound. Ayan. So, hinihanda na nila ang pagtunog ng trompeta. So, itong inihahanda na ng 7 anghel, yung kanilang mga trompeta na nagpapahiwatig sa isang serye na mahalagang kaganapan na magaganap sa hahatak ng pansin sa hindi natitinag na kaharian ni Kristo. So, ito yung kaganapan ng tanda ng pag-urong ng kasamaan at paglago ng kaharian ng Diyos na nagtatapos sa pagwasak sa mga sumisira sa lupa at pagtatatag ng makatarungang paghahari ni Kristo. So, ito yung pangitain ng pangitain na nakita ni Juan ng yung mga trompeta ay nagpapakita ng unti-unting madalas na masakit na proseso ng pag-aangkop ng kaharian na binibigyang diin na ang ganitong pagbabago ay nangyayari ng mabagal at may layunin, hindi agad-agad.
So, verse 7, Sister Maine, pakibasa po. The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth. And the third part of the trees was burnt up, and all green grass was burnt. Ito. So, ipinatunog na ng unang trumpeta, no, yung ng anghel na nagdala ng pangitain ng hail and fire. Ito na yung magkahalong yelo at apoy na magkahalong may dugo na sumasagisag sa malaking kaguluhan. Nagre-represent ng kaguluhan, karahasan at malawakang pagkawasak. At ito yung imahe na kumakatawan sa kaguluhan ng digmaan at mga kalamidad na parang isang malakas na bagyo na sumisira sa lahat ng daraanan nito. Katulad ito ng mga paglalarawan ng mga hatol ng Diyos sa Biblia, tulad ng mga salot sa Egypt. Alam natin yung mga salot sa Egypt at ang paggamit ng mga propeta sa mababasa natin sa Isaiah at Ezekiel. Makikita natin mamaya yung verse. Ang tagpong ito ay nagpapaalala sa atin na makapangyarihan ang gawa ng Diyos noong nakaraan at ng kanyang patuloy na kapangyarihan upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pang-aapi, kamangmangan at kasalanan. So habang binibigyang din ang mga pagkakaiba-iba sa simbolikong paglalarawan. So ito na, first angel and first trumpet. Pakibasa, Sister Lizelle. First angel, trumpet. Angels prepare to sound the trumpets. The first four trumpets affect the areas of nature, natural calamity, whereas the next two pronounce rules upon mankind. First trumpet, non-disaster, hail and fire mixed with blood, judgment. Only one-third affected, judgment is not final. Okay, ito na yung hahanda ng anghel, yung patunugin niya ang trompeta. Ang unang trompeta ay ito yung pag-apekto sa lugar ng kalikasan. Take note, natural calamity, ang first angel trumpet. Whereas the next two pronounce woe upon mankind. Yung unang apat, hindi. Oo, unang apat. Yan. Unang apat na trompeta. So, next. Brother Jom, pakibasa po. Ay, hindi ba? Revelation 8 verse 8. And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea. And the third part of the sea became blood. Ayun. So, ito na yung nagsasabi na kung ano yung mangyayari ng ikalawang anghel. Pag-ihip niya sa kanyang trumpeta, isang bagay na parang malaking bundok na nasusunog na may apoy ang nahulog sa dagat. Ang unang trumpeta ay tumutukoy sa ulan ng granizo, apoy at dugo. Ang pagtukoy sa dagat ay naiiba mula sa mga yaman ng lupa tulad ng mga lawa at ilog. Ang mga ito ay maapektuhan sa isang susunod na paghuhukom ng trompeta. Ayan. So, verse 9, pakibasa, Sister Sweet. And the third part of the creatures which were in the sea and had life died, and the third part of the ships were destroyed. Ayun. So, third part. So, sa verse na yan, mapapansin natin yung trompeta ng ikalawang anghel ay nagdudulot ng isang malaking pagkawasak ng mundo na nagiging dugo ang ang dagat ay nagiging dugo ang isang ikatlong bahagi nito, pumapatay ng isang 1/3 part ng mga karagatan at mga kahayupan at sumisira ng isang ikatlong bahagi ng mga barko. So, ang imaheng ito ay nagbabalik tanaw sa nangyari sa Egypt. Yun na nga yung nasabi ko kanina. Okay, second angels or second trumpet. So, second trumpet, maritime disaster. Ito na yung pangyayari nung ipinatunog na ang ikalawang trumpeta. May nangyari na disaster, malaking bundok na nasusunog sa apoy, judgment, burning with fire, judgment. Thrown into the sea, became like blood. 1/3 the living creatures in the sea died. 1/3 of the ships were destroyed. Commerce and industry will be affected. So verse 10, Sister Kai, pakibasa. Revelation 8 verse 10, and the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains
Sige, kayo next. And the name of the star is called Wormwood. And the third part of the waters became wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. So, take note, pagtunog ng ikatlong anghel ng kanyang trumpeta, yung dakilang bituin ng langit ay ang bituin na tinatawag na wormwood, ito yung kumakatawan, naglalarawan sa mga kalamidad at problema. Sa pangitain na ito ay isang bahagi ng mga tubig ay nagiging mapait na nagdulot ng kamatayan sa marami dahil sa kanilang kapaitan. So yung wormwood ay isang mapait na halaman. Tinutukoy din ito sa Jeremiah and Deuteronomy. Isang mapait na halaman. Ito yung ginagamit sa Biblia upang ipakita ang pagdurusa, tulad ng makikita sa na-mention kong verse. Mamaya makikita natin yung sa Jeremiah at Deuteronomy. Ang ilang tao ay nag-iisip na ang bumabagsak na bituin ay nagsisimbolo ng mga huwad na guro na pumipinsala sa Ebanghelyo. Ngunit ang pangunahing mensahe ng pangitain ay nagpapakita ng mga yugto sa pag-unlad ng Kristyanismo. So ito yung pagbagsak ng kilalang leader at kasunod na pagdurusa para sa sangkatauhan ay bahagi ng prosesong ito sa kabila ng paglitaw ng mga huwad na guro. So si Kristo ang tunay na liwanag ay sa huli ay mapapanumbalik at magpapagaling. So we're talking about the third angels, the third trumpet. So pakibasa, Sister Lizelle. Third angel. Third trumpet, inland water disaster. Great star fell from heaven, burning like a blazing torch flows into water. Name of the star is Wormwood. 1/3 of the rivers and streams of water. 1/3 of the waters become wormwood. Wormwood. Many men died because the water became bitter. Sa Marina na Sa Marina pala to. So, meron pa. Ayan. So, mababasa natin sa Deuteronomy 29 verse 18 and Jeremiah 9:23 verse 15. So yung wormwood is a bitter plant mentioned in the Old Testament, usually with divine chastisement against idolatry. Ayan. So wormwood in the fresh water symbolize the bitterness and sorrow men will suffer because of their idolatries and sins. Not everyone, but many will die. So, proceed po tayo sa fourth angel. Pakibasa, Brother Joseph. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars. So the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. Sister Rochelle, pakibasa ang verse 13. And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, 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 to the inhabitants of the earth, by reason of the other voices of the trumpet of the three angels which are yet to sound. Okay. So dito, makikita natin magkasunod lang to sila, si 12 at si 13. So sa bahaging ito, fourth angels will sound, ay nagpatunog na ng trumpeta na nagiging sanhi ng pagdilim ng ikatlong bahagi ng araw, buwan at mga bituin. So bahagyang kadiliman na ito ay nakakaapekto sa haba ng araw at gabi. So ito yung nagiging sanhi ng isang estado kung saan hindi ito lubos na araw o gabi. Ang bahaging ito ay nagpapahiwatig sa ganitong madilim na panahon. Kapag tila nababalutan ng kadiliman yung parehong gabay ng tao at espiritual, ang simbahan ay dapat magpatuloy na lumago. So ang kadiliman ay sumasagisag sa kaguluhan at kalituhan na nagiging panimulang yugto ng isang bagong paglikha na nakahawig sa mga pangyayari nung sa Genesis kung saan ang paglikha ay nawasak bago ang paglitaw ng bagong kaayusan. So we're talking, summarize natin yung fourth angels, which is the fourth trumpet. Pakibasa,
Sister Sweet. Fourth angel or fourth trumpet. The fourth trumpet, judgment of God is upon the masses of the evilness of earth. The purpose of his judgments from God are twofold. First, to lead people to repentance during the tribulation, and if they refuse, to judge them for all the evil and ungodly acts against his name, and to all of the believers who have been martyred on the earth upon until this point. God has been long-suffering, and yet here, he is still trying to give people the ability to come to him one last time. Okay, so ito na sa ika-4 na trompeta, mapapansin natin yung paghatol ng Diyos ay nasa karamihan dahil sa kanilang kasamaan sa lupa. So ito yung layunin ng mga paghatol na kung saan hatol ng Diyos na may dalawang bahagi. Una, upang akayin ang mga tao na magsisi sa panahon ng kapighatian, at kung tumanggi sila, hahatulan sila para sa lahat ng kasamaan at di makadiyos na gawain laban sa kanyang pangalan, at sa lahat ng mga mananampalataya na nagiging martir sa lupa hanggang sa puntong ito. So ang Diyos ay may mahabang pagtitiis, ngunit dito sinisikap pa rin niyang bigyan ang mga tao ng kakayahang lumapit sa Kanya sa huling pagkakataon. So kahit pala during sa panahon na ibibigay na ng Panginoon yung talagang salot ng lupa, meron pa siyang pagkakataon na ipagkakaloob sa mga taong yung hinihintay ng Panginoon na lalapit sa Kanya. God waited, no? Naghihintay siya na lumapit sa Kanya kahit sa huling pagkakataon. So, grabe yung ano natin, ang Panginoon na nagbibigay pa rin siya ng panahon sa mga taong hindi nagsisisi. So, dito na, kahit sa fourth angel, dito nagtatapos yung series ng chapter 8. So, sa ending, okay, pakibasa, Sister Maine. Mercy's sweet call is now sounding, but it will soon die away. Probation's hour will soon be ended. The 7 last plagues will fall, and then those who have chosen the pleasures of the world and rebelled against God will cry for mercy when there will be none to answer their praise. But a voice will be heard, "Thou art weighed in the balance and found wanting." And as they realize that they have no shelter from the dreadful storm of God's wrath, they will plead for one little hour of probation, that they may again hear the sweet voice inviting everyone that thirsteth, come ye to the waters. It will then fall upon the ear to that dreadful hour. Too late, because I have called and ye refuse. I have stretched out my hand and no man regarded, but ye have set at naught on my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear comes. Ito yung nakakatakot, Ngayon, habang may panahon pa tayo, yung awa ng Panginoon, patuloy na nagtatawag, Yung trompeta ng Panginoon, which is yung kanyang salita, ay patuloy na nananawagan sa bawat tao, sa buong mundo, sa kanyang awa, na tayo ay may darating na kapahamakan sa bawat taong hindi naniniwala at hindi nananampalataya sa Kanya. So, tsaka na lang ba tayo magbabalik sa Kanya kung nahulugan na tayo ng 7 salot, na kung saan hinihintay pa rin ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Darating ang time na kung hindi tayo makikinig, huli na ang lahat. Ito yung bagay na dapat nating isipin ng mabuti. Na tayo ay tinawagan ng Panginoon, ngunit tayo ay tumanggi sa Kanyang tawag. Nung iniunat niya na ang Kanyang kamay at walang nakinig, walang nagpansin sa Kanyang mga gabay at mga paanyaya at mga counsel. At ito yung bagay na darating ang time with pagka nag-close of probation na, siya ay I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Ito na yung nakakatakot sa mga taong nakakaalam ng katotohanan, ngunit hindi naman sinasabuhay at hindi rin nakikita sa buhay. Mangyayari dito ay darating ang time na huli na ang lahat.
So, ito yung isang paalala sa atin, lalong-lalo na sa ating mga bayan ng Diyos na nag-aangking bayan ng Diyos na kailangan tayong bumalik loob sa Kanya habang may pagkakataon pa. So, dito nagtatapos ang aking report. Ayan, the 7 trumpets of Revelation. Amen.